maganda, kaaya-ayang tignan o kaakit-akit. Lahat ng kababaihan ay nais maging ganito. Sabi nga, walang ginawang pangit ang Diyos. Lahat tayo ay maganda. Subalit, meron talagang kababaihan na bukod tangi ang ganda. Tampok sa videong ito ang 5 kababaihan na nabanggit sa Biblia na talagang maganda at kung ano ang naging epekto ng pagiging maganda sa buhay nila. Number 5, Rachel. Nabanggit sa Biblia na si Rachel ay maganda at may magandang hubog ng katawan. Kaya naman nahumaling at na-inlove si Jacob sa kanya. Ninais niya itong mapangasawa kapalit ng pagsisilbi ng 7 taon sa tiyuhin niya na ama ni Rachel na nagngangalang Laban. Subalit pagdating na ika-7 taon, hindi ibinigay ni Laban si Rachel kay Jacob, bagkus ay binigay niya ang panganay niyang anak na si Leah. Nakagawian na daw kasi na mauuna munang mag-asawa ang panganay kaysa sa bunso. Nagbigay ulit ng kondisyon si Laban kay Jacob. Ibibigay niya si Rachel paglipas ng 1 linggo kung magsisilbi ulit si Jacob sa kanya ng isa pang 7 taon. Alang-alang sa pag-ibig ay pumayag si Jacob. Naging asawa niya ang 2 magkapatid, ngunit hindi ito naging madali kina Leah at Rachel. Dahil hindi minahal ni Jacob si Leah at hindi naman magkaanak si Rachel, nagugat ito ng pagsiselos at kompetisyon sa pagitan ng 2 magkapatid. Number 4, Tamar. Nabanggit sa Biblia na may anak na babae si Haring David at napakaganda na nagngangalang Tamar. Subalit ang ganda niya ang naging sanhi ng kanyang kapahamakan sapagkat pinagnasahan siya mismo ng kanyang sariling kapatid na si Amnon. Si Amnon ay ang panganay na anak ni Haring David mula sa ibang babae. Sa makatuwid, si Amnon at Tamar ay magkapatid sa ama. Dahil sa labis na obsesyon ni Amnon kay Tamar ay ginahasan niya ito. At nang nakuha na ni Amnon ang pagkababae ni Tamar ay nagbago na ang pagtingin nito sa babae. Hindi niya ito pinananagutan. Labis ang naghinagpis si Tamar. Nagsumbong si Tamar sa kanyang buong kapatid na si Absalom. Galit na galit si Absalom kay Amnon. Sinumbong niya ito sa hari. Galit na galit ang hari, subalit wala itong ginawa. Kaya naman, pinaslang ni Absalom si Amnon bilang ganti sa panggagahasa niya kay Tamar. Number 3, Bathsheba. Marahil ang pangangalan niya ni Haring David ay popular sa kasaysayan ng Biblia. Paanong ang tapat na alagad ng Diyos ay nagawang mangagaw ng asawa? Kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat, kayamanan, trono at mga magagandang asawa. Oo, maraming naging asawa si Haring David at magaganda pa. Nabanggit sa Biblia na si Bathsheba ay talagang napakaganda dahilan upang matukso si Haring David sa kanya. Si Bathsheba ay asawa ng tapat na sundalo ni Haring David at alam ito mismo ng hari. Dahil siya ang hari, naging abusado siya sa kanyang kapangyarihan. Nang nakita niyang naliligo si Bathsheba ay natukso ito at pinatawag niya ito para makaniig. Nagbunga ang pagtataksil nilang dalawa at nagdalang tao si Bathsheba. Para matabunan ang pagkakamali niya ay pinatawag ni Haring David ang asawa ni Bathsheba na si Urias na noon ay nasa isang misyon. Sinabi ni Haring David na umuwi ka sa iyong asawa at magpakasaya. Sinadya ito ng hari para may pagkakataong magkasiping si Urias at Bathsheba nang sa gayon hindi maging questionable ang pagbubuntis ni Bathsheba. Subalit hindi ito sinunod ni Urias, hindi daw kasi makakaya ng kanyang konsensya na nagpapakasaya siya habang nasa digmaan ang kanyang mga kasama. Dahil sa dedikasyon ni Urias sa kanyang obligasyon, naging dahilan ito ng kanyang kamatayan sapagkat pinadala siya ng hari sa isang digmaan kung saan mababangis ang kalaban at hindi siya tutulungan na set up si Urias. Dahilan kaya siya ay namatay at tuluyang naangkin ni Haring David si Bathsheba. Sa ginawang ito ni David ay labis na nagalit ang Diyos at nakatanggap si Haring David ng matinding parusa. Number 2, Sarah. Si Sarah ay asawa ni Abraham.
Minsan nagkaroon ng matinding gutom sa Kanaan, kaya naman napilitan silang lumipat sa Ehipto at mamuhay doon pansamantala. Si Sarah ay ubod ng ganda. Nanganganib ang buhay ni Abraham sa Ehipto pag nalaman nilang asawa niya ito. Maaari kasing paslangin si Abraham para maangkin si Sarah, kaya naman nagpanggap silang magkapatid. Tunay ngang marami ang nakapansin sa taglay na ganda ni Sarah. Naging usap-usapan siya, nakarating ito sa paraon. At pinatawag siya sa palasyo. Nabighani ang paraon sa ganda ni Sarah, dahilan kaya naging malapit ang paraon kay Abraham. Binigyan ng paraon si Abraham ng mga karnero, mga kambing, mga baka, mga asno, mga kamelyo, at mga tagasilbi na babae at lalaki. Ito ay bunga ng paghanga ng paraon kay Sarah. Ngunit pinangasawa ng paraon si Sarah. Hindi nabanggit sa Biblia ang emosyon ni Abraham nang kinuha ng paraon ang kanyang asawa, pero tiyak ay nalungkot ito. Ang pag-asawa ni paraon kay Sarah ay naging sanhi upang magkaroon ng karamdaman ang paraon, pati na rin ang mga tagasilbi sa palasyo. Ipinatawag ni paraon si Abraham at doon nalaman ng paraon na si Abraham at Sarah pala ay mag-asawa. Kawawang paraon, walang kamalay-malay na nagmahal pala siya ng taken. Binalik ng paraon ang asawa ni Abraham at pinaalis sila sa Ehipto. Dala nila pati ang mga naibigay na ng paraon kay Abraham. Ang mga hayop na nakuha nila nang naglaon ay dumami ng dumami, dahilan kaya yumaman si Abraham. Number 1, Esther. Sa lahat naman ng nabanggit ko, itong si Esther ay may mala Cinderellang kwento. Si Esther ay isang Hudyo na nakatira sa Persia. Ang mga Persian ay ayaw at galit sa mga Hudyo, kaya naman tinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at nagpanggap na Persian. Alinsunod na rin sa utos ng kanyang pinsan at ama-amahan na rin na si Mardochio. Nang napatalsik sa trono ang kasalukuyang reyna ng Persia na si Reyna Vashti, ay nagkaroon ng malaking patimpalak sa buong nasasakupan. Ito ay isang beauty pageant, kung kaya't nilikom ang lahat ng nagagandahang babae at birhen. At kung sino ang mapupusuan ng hari ay siyang kukoronahang reyna. Sinasabing ito ang pinakaunang beauty pageant sa kasaysayan at mahaba ang preparasyon nito dahil bago iharap ang mga babae sa hari ay isang taon muna silang mananatili sa isang bahay para magpabango lang at magpaganda. Sa dami ng kandidatang nakilahok, napansin na ng mga eunuko ang taglay na ganda ni Esther. Binanggit sa Biblia na si Esther ay napakaganda at may magandang hubog ng katawan. Nang dumating na ang pagkakataon na naiharap na paisa-isa ang mga dalaga kay Haring Ahasuero, ay talagang nangibabaw ang ganda ni Esther. Kaya naman nabighani ang hari sa kanya at kinoronahang reyna. Maliban sa pagiging maganda ay mayroong mabusing puso si Esther. Sa katunayan, itinuturing siyang bayani ng mga Hudyo sa kasaysayan. Sa kwentong ito ay may kontrabida na nagngangalang Haman. Si Haman ay labis na naiinis sa mga Hudyo, kaya naman gumawa siya ng paraan para mawala ang mga Hudyo sa Persya. Sinusulsulan niya ang hari na ipapatay lahat ng mga Hudyo. Importanteng tao si Haman sa Persya, kaya naman nasulsulan talaga niya ang hari at itinakda ang araw na paslangin lahat ng mga Hudyo. Nakarating ito kay Esther. Kinausap ni Esther ang hari at hindi ito naging madali sa kanya sapagkat sino mang pumunta sa trono ng hari na hindi ipinatawag ay ipapapatay kahit na siya ay isang reyna. Alang-alang sa mga kababayan ay naglakas loob si Esther. Pinakinggan siya ng hari at sinabi niyang may nais pumatay sa kanya pati na ang kanyang lahi. Doon na rin niya inamin na siya ay isang Hudyo. Nagalit ang hari kay Haman na siyang nagplano at nagsulsul sa kanya na paslangin ang mga Hudyo. Kaya pinarusahan ng kamatayan si Haman. Ngunit hindi na pwedeng baguhin ng hari ang nasa ibatas na, kaya naman gumawa ulit ng batas na pwedeng ipagtanggol ng mga Hudyo ang kanilang sarili sa araw na ipapapatay sila, at nanalo ang mga Hudyo laban sa mga kaaway. Nabago na rin ang pakikitungo ng mga Persian sa mga Hudyo. Ang tagumpay na ito ay masasabi kong si Esther ay sumisimbolo talaga sa pagiging isang beauty with a purpose.
Meron pa ba kayong maidagdag na mga ubod na gandang babae na nabanggit sa Biblia? Comment down below lang po at maraming salamat sa panunood.